So, kung matindi magkata, aywan ko lang naman dito. So, anyway, bago ko mag-update sa nangyari ngayon, at we hope na sana sa Sabado walang mangyari sa buong mundo. Bakit? Kasi ito yung critical. Pero bago yun, yung nangyari ngayon, merong last na ito, first in the history ng mundo na nagkalindol ng 8.8 sa Richter scale sa Russia. 8.8 ang lakas. Tapos may tsunami. Halimbawa, yung tsunami na yun na tumama sa Japan din ng konti, sa Russia na 5 meters ang sa Texas, ganun din. So, makikita mo ngayon, maraming sign na binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero wala pa rin, hindi pa rin natitinag yung mga tao. So, imagine, ito yung tanda na darating na yung big one na sinasabi ng JICA sa Pilipinas. Ang big one, sa Richter scale, yung lakas niya, 9+. So, sabi ng JICA, pag tumama yun, yung building na matataas, 40% mawawasak. Imagine, 100 na building, 40 doon mawawasak. At instant na more than 100 ang mamatay. 1,000 na, hindi 100,000. So, imagine doon sa China, the other day, namatay 60 na tao dahil sa flood. Tapos dito sa Spain, wildfire. Yung sunog. Pati sa Turkey. Ngayon sa atin dito, yung Minander ba? So, sunog din yan. Yan ang wildfire na walang makakapigil maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, itong mga situation na ito, reminder sa mga tao, pero matigas pa rin ang tao. So, pupunta muna ako, ito yung sinasabi ko na I hope na hindi mangyari. Dahil sa situation sa Gaza ngayon, pati yung mga Egyptian na gusto magbigay ng ayuda, yung humanitarian aid, may mga tao doon na linagay nila sa bote yung mga bigas, mga flour. Mga flour, imagine, it's a miracle. Tinapon nila doon sa dagat, after 3 days, dumating sa Gaza. Imagine, mga flour, pagkain. Kasi walang makapasok. Ang kailangan nila na pagkain, pati mga medicine, at least 600 trucks. Naka-standby doon ng ilang thousand na trucks, kaya lang hindi pinapayagan ng Israel. Dahil diyan, marami sa mundo, kahapon. Bakit? Kasi yung starvation. Ang starvation, kung mangyari ito sa atin, subhanallah. Kasi kinakain yung lahat ng fats mo, pagkatapos yung deposit mo ng mga muscle, until ma-apekta yun yung organ mo, pati yung brain mo, at magiging para kang Parang puto. Yes. Na nakikita ng buong mundo ngayon dahil sa dalawang tao, si Trump at sa Netanyahu. So, ngayon, yung point nila dumating. Alam niyo ilan ang namatay ngayon? Since 2023? 60,233 na. Ngayon, araw. Ang nawala na nandoon sa kwadang building, re-repeat ko lang, more than 10,000. Ang nasugatan ngayon, 150,000. Naputol, yung iba ipapunta sa Spain, Amerika, na mga bata. Karamihan dito, 70%. Bata, pati babae. Kahapon, kumuha ng pagkain. Last week, sinabi ko sa inyo, mga 900 lang. Ngayon, 1,338 ang namatay na kumukuha ng pagkain. Kasi either kukuha ka o mamatay ka. So, merong isang bata na kasama yung tatay, namatay. Umiyak yung bata, kunin yung t-shirt para remembrance sa tatay.
Meron namang 12 years old, pagkakuha niya, kasi ang naiwan, binaril din ng IDF. Why? Kasi ang dami na rin nagsusuicide ngayon ng mga sundalo nila. Aywan ko, konsensya o inaano ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. So, kailangan nila yung daily, pero hindi pinapapasok. Paminsan, inidread airdrop nila ng pagkain mula sa Jordan. Pinigilan din nila ngayon kasi sabi niya, pag inipicture ninyo lahat ng nangyari sa Gaza, kasi ang debris sa Gaza, mga 40 million tons. Tons, ha? Every 1 ton, 1,000 kilograms. So, yan, gusto nila pigilan yan. Pero ang nakakabuti ngayon, pati yung mga European na countries, sinasabihan na by next month, September, sa General Assembly ng United Nations, lahat ng presidente pupunta doon, i-recognize na ng United Kingdom, Canada, kasi na-recognize na ng more than 100. Pero ito yung mga European na malalaki na merong veto power na i-recognize nila. Pati Germany, Slovenia, ngayon wala ng trade. Nag-warning ngayon si Netanyahu na lahat yung mag-recognize sa Palestine, ikakat nila yung relation. Sabi ng mga ibang nation, daber, kasi hindi na namin kayo rin-recognize. Kasi genocidal kayo na state. So, nag-warning ngayon sila na kailangan kasi yung sabi nila starvation. Kasi ginagamit ng Israel kasi hindi nila kaya yung kaya yung Hamas. Bakit bata ang pinapatay? Dahil yan ang susunod na generation. Katulad na ba sa atin? Alhamdulillah, sa program natin, si Sheikh Nuruam, project manager na ngayon. Ngayon, si Marhan, alhamdulillah, director ng Darunipta. Baka next week magiging presidente ako ng mga BTA, Bangsamoro Tapat Asawa. Maiwan na lang si Yakubo. So, mabuti may next generation na alhamdulillah sumusunod. Kasi mawawala na yung medyo, hindi naman matanda. So, ngayon, si Putin, kagabi, inatake na yung Ukraine, yung Kiev, kasi during yung presidente. Yung si Zelensky. 300 na drone, 6 na missile, doon sa mga civilian 30 namatay. Ngayon, nag-warning si Trump, ito yung sinasabi ko, na yung 50 days, ginawa niyang 12 days, ang expiry ng warning ni Trump, this coming Saturday, this coming Friday. Ngayon, in order ni Trump, yung mga nuclear submarine na pumupunta ngayon malapit sa Russia. Ngayon naman, yung nuclear ng Russia, na ang nuclear ng Russia, 5,000 plus, pinalabas nila sa Longga. Yan naman anytime, ready. Kasi sumusobra na daw si Trump. Lahat ang problema ngayon, yung sa atin ngayon, sa Pilipinas, inallowed natin yung, subhanallah, yung Amerikano nagagawa ng mga depot, yung gawa ng dito. Kung mag-away yan, ang China, baka pati tayo kukunin. Kasi, nag-arrive din ang Taiwan ngayon. Kasi kukunin nila yan. Ayon sa expert sa military, by 2027, kukunin nila yung Taiwan. Baka hindi maabot yun. Dahil, pag sa Friday, pag hindi nag-reach ng agreement, ang peace, end of war sa Ukraine pati Russia, baka malaking mangyari. Ito na yun. Kasi, si Trump, sabi niya, yung ex-president niyo, si Beldevin, sinasabi niya na bigyan ng Iran ng nuclear weapon. Sabi ng Korea, kasi ang nangyari ngayon, grouping na ang United Nations. Tapos yung BRICS, na sinasabi ko na may pera na ngayon, karamihan sa mga country sumasama sa BRICS. Yung Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So, mayroon na silang pera ngayon. Natatakot yung dollar, kaya gumagawa si Trump
Sabi ni Trump, lahat yung kakampi sa BRICS, 100% ang tariff. Ibig sabihin, magpabili ka ng tubig, magdala ka ng ano doon sa Amerika, parang binigay mo lang, kaya maubos sa tariff. So, sinong loko-loko? Ngayon, nagasip sila. Pati India na ano niya, ngayon, umano na sa BRICS. Tapos, ang Pakistan, pati Turkey ngayon, winarningan kasi yung sa biblical history na ito yung ginagamit ni Netanyahu na dapat ma-expand yung Israel, chosen people, kasi promise ng Diyos sa kanila. Anong promise na taga-Europe lahat yan? Pero ginagamit lang yung Bible na hindi naman yan yung kanilang sacred book, kahit Tanakh. Tinak ka ba? So, ngayon, nakikita yung 2 million na nagra-round sa Gaza. Yung mga building. So, ito yung sa August na ito, dahil lahat ng countries nakatutok sa Gaza. Meron diyan pinipigil lang dahil gusto nila pumunta kasi yung sa humanitarian aid na violation sa international law na hindi mo bigyan yung isang nasyon na naghihirap. Kasi above the law daw ang Israel. So, maaring ang United Nations, baka after itong September na General Assembly, baka may bagpala na buwagin na natin doon kasi useless. Kasi binibito. Otherwise, baka yung may veto power diyan, ay baka ialis yung veto power. Ang veto power, yung halimbawa kahit anong resolution, ang dami ng resolution na hintuan yung Gaza, pati yung humanitarian aid, pero kahit 14 magboto, ang US mag-veto, ibig sabihin, hindi pwede, walang magawa yung 14. So, lahat ng ginagawa ng Amerika, binibito palagi yung resolution. So, useless. So, dapat matanggal yung veto ng apat na ito. Yung China, Russia, Great Britain, US, pati France. So, malis yan, maganda na. Otherwise, baka magkahiwalay, wala ng United Nations. Kasi lahat, double standard. Double. Kasi nakikita, in spite na nakikita yung mga tao nga, grabe mga bata, subhanallah, makikita mo, walang buto na yan. Pero nabubuhay pa rin. Yung mga anak, subhanallah, kukuha ka sa humanitarian designated area, pagkuha mo pagkain, binabaril ka. O kahapon binaril, 51 namatay. Nagklaro, buong mundo nakita, pero anong ginagawa? Palaging sinasabi, Hamas. So, alhamdulillah, nandito na si Sheikh, bagong executive director ng Quad. Mas lalong gumagawa po. So, pag nakita ko ito, alhamdulillah, umupo ka kay 5 minutes lang ikaw na. Mabuti na, hindi pa nawala. Alhamdulillah. Ito, member ng BTA yan. Bangsamoro, 3 asawa. Alhamdulillah. Tafaddal ya, Sheikh. Hindi katulad ni Sheikh Suhail na BTA. Bangsamoro, takot asawa. Allahu Akbar. Mubarak, mubarak. Ayan. So yun, maraming mga warning. Subhanallah. Dapat mag-isip-isip na tayo. Ito, mabuti kaya binigyan tayo ng Allah ng mga sign. Kaya tayo, magpasalamat tayo kay hindi pa nangyayari yung starvation sa atin. Nakakain tayo ng masarap. Merong kantipa, pupuyo, aluwan, subhanallah. Kadulog, yung kagerdulog, kung walang dulog, asawa mo na lang idulog mo. So, alhamdulillah, makikita mo yung nangyari sa Gaza, makapagsalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat iasali natin. Pero, the more na sacrifice, pati batalwan, test, malapit na yung inshallah. Twice sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sila, ina natin sa September, panalangin natin na ma-recognize na talaga kasi 190 nation yan. So, lahat pumalag na, pati yung 59% ng Israel, takot na maglakad na yun dahil sa ginagawa ng gobyerno nila. Kasi kahit sila ng Judaism yung religion, dahil dyan sa Judea, dyan founder,
natatakot sila kay baka patain, ganito. Kasi itong ginagawa ng gobyerno, hindi yan para sa Judaism. Para sa Zionism yan, Zionist. So makita mo sa New York ngayon, pati sa Tel Aviv, kasi yung mga natira pang hostage, wala nang pakialam ang gobyerno, kaya nagdarali yung mga kamag-anak doon sa Israel. Pinabitin nila yung lahat ng mga bata na hindi na makakain. So tayo na ngayon, alhamdulillah, malakas ang natin kasi talagang critical itong August na ito. Mas lalo na yung deadline, baka magkapasubuan yan. O sabi ng analyst, kasi nagkakampi ngayon ng China, North Korea, Russia, Pakistan. Pag yan, lahat yan, big powers yan, may nuclear weapon yan. Pag may magputok lang dyan na isang nuclear warheads, wala na. Subhanallah. Sabi mo, malayo tayo. No. Affected lahat. Kasi walang trading, wala nang signal. Magpa-problema ka kasi merong war yan na satellite. Titirayin nila yung mga satellite para walang signal. So, ang i-charge mo na lang yung pagdarasal mo. Huwag ka na mag-charge dito kasi may mga taong problematic masyado parang huwag kurente. Kasi sa totoo lang, 4 hours ang nagko-consume ng Pilipino dahil dito. Minsan, tumatawa yan na kahit walang magkasama. Yes! Kaya minsan sabi nung kaibigan ko, bakit sabi na, yung mahal ko, kausap ako, hindi man, malungkot. Pero cellphone, mag-isa, tumatawa. Sabi ko, ipacheck mo yan. Kaya baka may diferensya ng utak niya. Nagsasalita ng mag-isa. Oo, dahil dito sa technology. Mas lalo na may AI, yan ang delikado rin. Ingatan din yung mga babae rin. Kasi baka, yan yung asawa niyo, hindi pala kay AI. Ang AI, Artificial Intelligence, magagaya yung boses mo, lahat. Paminsan makikita mo diyan sa YouTube, pati AI yan, akala mo totoo. Delikado masyado yan. May mga deep set. Ibig sabihin yung fake na mga news, fake na pananalita. Akala mo totoo, hindi pala kay Artificial Intelligence. Ganyan katindi. Sa 2028 na ito, subhanallah, baka mostly sa trabaho, hanggang 2030 ay Artificial Intelligence. Robot na. Robot na. Ito nga, tinan mo, kausap mo sa Amerika, saan ang dito? Dahil sa technology. Pero mas grabe ang technology ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi yung tinatarget niya yung puso mo. Alam niya. Hindi ka pa nagsasalita. Alam niya. The same thing sa kabilang buhay. Kaya ikaw, kung gusto mo kabilang buhay, ay try. Anong binigay sa'yo? Magpasalamat ka. By the way, yung sa registration ng HUDs, ngayon na merong QR code, ipipil up mo yun. Panibago naman ngayon. So, ipil up mo siya, mag-register ka lang. Kahit wala kang pera, magiging 10 ka, malay mo. Subhanallah. Yung sinabi ko istorya dito na talagang gusto niya mag-HUDs, 2 beses yung aeroplano bumalik, hanggang sa pangatlo, sabi nung piloto, hindi ako alis pag hindi magkasama itong tao na ito. Dahil yung intention niya, sobra. Siya naka-HUD siya. Pero after pag-HUD niya, namatay siya. Yun ang number 1 na tao after ng pag-HUD, ang reward dyan na. Pero huwag nyo gawin na pagkatapos ng HUD, ipukpok mo yung ulo mo sa semento para surga, narakay yun. Pero yun ang swertihan lang. So inshallah, nandito yung studs. Meron pa siyang 13 minutes. Mahaba na yun sa kanya. Ibigay ko na sa sunod naman inshallah. Subhanaka Allahumma hamdik. Astagfiruka wa atubu ilaik.